Alam niyo ba mga anak ng Diyos, hindi dapat ganun mga kapatid, di ba? Mas lalo nakakalungkot yun na backslide dahil sa utang. Pero alam niyo ba mga anak ng Diyos, magtapat lang talaga. Magtapat lang. Kung talagang walang pambayad, sabihin mo, Brad, pasensya na. Talagang nalipit ako eh. Hindi ako makakabayad ngayon. Pero sinisikap ko na magbayad. Pero ang problema naman kasi, pag may pera, hindi naman kita. Di ba? Yun talaga nakasama. Bawa, isang kapatid may utang sa'yo. Naintindihan mo lang kung gipit eh. Siyempre, sino ba namang anak ng Diyos na manggigipit ng kanyang kapatid? Di pambili ka ng bigas, hindi makabili, sisingilin mo pa ng utang. Pero kung makikita mo yung kapatid mo ng utang, nasa SM, nag-Jollibee, nag-McDo, tapos hindi pa nakontento, nagpunta pa doon sa Max. Abay, sasama talaga ang loob mo, di ba? Totoo yan. Naalaala ko isang kapatiran, no? Isang kapatid ko sa laman, may utang sa akin. May utang sa akin. Nagkaroon siya ng pera, siguro mga 200,000. Yung utang sa akin, 10,000. Sinigil ko talaga. Nabalita ako, bumili ng computer. Bumili ng kung ano-ano. Abay, hindi ako nahiya. Aba, sabi ko ba, kapatid ko pinapakiramdaman ko Nagkaroon siya ng kung 200,000. Aba, wala man ang paramdam. Wala man ang paramdam. Nag-shopping sa SM. Kung saan nagpunta, bumili ng computer, bagong computer. Aba, tawagan ko nga. Kapatid, utang mo, maalala ko na. Ay, kuya, hindi ko naman nalilimutan eh. Hindi naman talaga nalilimutan eh. Hindi nga lang talaga pupunta para magbayad. Naalaala lang kita, kuya eh. Huwag ka mag-alala. Yung kinausap ko, tinawagan ko. Di ba? Minsan kasi mga kapatid, nakakalungkot. May pambayad naman. Ayaw magbayad. Pag naubos na yung pambayad, saka makikiusap, sister, pasensya ka na. Kasi, naubos yung pambayad ko sa iyo eh. Mas masakit yun mga kapatid. Naiintindihan natin kung talagang walang pambayad. Diba? Kung talagang gipit. Pero walang anak na Diyos na mag-persecute ng kanyang kapatid sa Panginoon. Ba, nakita mo talaga wala talagang magagawa. Wala talagang pambayad. Hindi po masama yun, mga kapatid, kung talagang wala ka. Kung talaga ang kinikita mo ay sapat-sapat lang sa pang-araw-araw. Pero alam niyo ba mga kapatid, pag nag-Jollibee ka na, nag-Max ka na, hindi na wants yan. Hindi na needs yan, wants na yan. Yan ay kasama na sa luho. Amen? Kasama na yan sa luho. Pag bumili ka ng computer, o yan ay mga wants na yan. Kaya pag ang mga may utang sa inyo, nabalitaan nyo, ganun ang buhay, tapos wala man ang pakiramdam sa inyo, hindi mo sama na magsabi kayo, brother, nakalimot ka na yata. Diba? Paalaala lang. Ang gamot sa nakakalimot daw, paalaala. Kasi wala pong gamot yung kalimot eh. Malibang paalalahanan mo. Ay, oo Brad, ikaw talaga lagi mo naalaala. So mga kapatid, kaya tuloy minsan nadudumisan ang relasyon ng magkakapatid sa Panginoon. Pag unbeliever na amo, matapat. Pag believer na amo, hindi matapat. Pag unbeliever ang inutangan, matapat. Pag believer, hindi matapat. Diba? Minsan, ginawa ko, sabi ko, ano ba yung ginawa natin? Yung magpaluwagan. Paluwagan. Diba? Paluwagan. Sabi ko, sige, ako na yung pinakadulo. Ako na yung pinakadulo para mahiya naman yung mga gagawa ng hindi tama. Ako na yung nasa dulo. Diba? Meron pa rin lumusot. Diba? Meron pa rin lumusot talaga. Ang kapal talaga ng mukha. Nung siya ang sasahod, gusto kompleto ang sahod niya. Hindi pa naiipon, kinukuha na yung sahod niya. Nagreklamo dahil hindi kompleto yung sinahod niya. Pero mula nang nakuha yung sahod niya, hindi naghulog sa kanyang paluwagan. At ang nakakaawa, yung pastor ang susunod na sa sahod. Ang laki ng kulang. Oh, mga kapatid, minsan nakakalungkot, di ba? Pero mabalitaan mo, sumali doon sa mga taga-sanglibutan.
aba hindi nagkukulang ng hulog. Bakit ganun mga kapatid, no? Pag sa sanglibutan sasali ang believer ng paluwagan, hindi nagkakaroon ng utang. Pero pag believer na ang sasalihan niya ng paluwagan, ang daming utang. Pero pag sumahod siya, gusto kumpleto. Doon minsan nadudungisan ang gawain ng Diyos. Dahil hindi tapat sa Diyos, hindi ginagawa ang kalooban ng Diyos. Amen? Pero alam niyo ba, kung ginagawa lang natin ang kalooban ng Diyos mula sa puso, wala ni isang mang kalooban ng Diyos na sasalungatin mo, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kaya mga kapatid, mga anak ng Diyos, dapat po sa lahat ng bagay, sa lahat ng kalooban ng Diyos, maging perfect tayo, maging sakdal tayo. Hallelujah. So, ang ating Panginoon, kahit siya ay anak, ginawa niya ang kalooban ng Ama at kanyang tinapos ang pinapagawa ng Ama sa kanya. Kumusta, kapatid? Yung kahinaan mo, 10 years ago na yun na. Hanggang ngayon, kahinaan pa rin? Alam niyo ba, yan ang kalooban ng Diyos na yung kahinaan mo yan ay mapagtagumpayan mo na? Abay, ang Panginoon, babalik na. Ang Panginoon ay kukunin na ang kanyang mga anak. Hanggang ngayon, kahinaan pa rin yan. 10 years ago na, nang unang marinig ng Diyos ang kahinaan mo. Aba, 10 taon na nakalipas, kahinaan pa rin. Mga kapatid, pag ang kahinaan mo, 10 taon na, wala kang ginagawa na remedyo sa kahinaan niya. Alam niyo ba, kapag ang kahinaan mo ay laging mo lang idinudulog sa Diyos, titiyakin ko mga kapatid, hindi matagal ang 1 buwan. Yung kahinaan mo niya ay mapagtatagumpayan niya. Amen. Amen. Ating palakpakan ng Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Hebrews chapter 5 verse 7 mga kapatid. Tingnan natin ano ang naging resulta ng tinapos ng anak na gawin ang kalooban ng Ama. Hebrews chapter 5. Hallelujah. Ang sabi ng Biblia, verse 6, gaya rin naman ang sinasabi niya sa ibang dato, ikaw ay saserdote magpakailanman ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Kailan ba tinawag ang anak na siya ay saserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek? Kailan ba ito iginawad sa kanya ng Ama at tinawag ang anak na siya ay dakilang saserdote kagaya ng Melchizedek? Sabi ng verse 7, na siya sa mga araw ng kanyang laman ay naghandog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas at lumuluha doon sa may kapangyarihang makapagligtas sa kanya sa kamatayan. At siya'y dininig dahil sa kanyang banal na takot. Verse 8, bagamat siya'y anak, gayon may natuto ng pagtalima sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. Hindi dahil anak siya ng Diyos kaya siya nagtagumpay. Kahit siya anak ng Diyos, nagpasakop siya sa kalooban ng Ama. Amen? Hindi siya, dahil anak siya ng Diyos, kaya siya tinawag na Melchizedek, saserdote ayon kay Melchizedek. Church, bago niya nakamtan ang ganong titulo, siya muna ay lumakad sa kalooban ng Ama. Ang sabi ng Biblia, bagamat siya'y anak, gayamay natuto ng pagsunod, ng pagtalima sa pamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. Verse 9, at nang siya'y mapaging sakdal, ano yun? Nang nakompleto niya na ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hallelujah! Nang matapos niya ang kalooban ng Ama, siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga nagsisitalima sa Kanya at pinanganlan ng Diyos ng dakilang saserdote ayon sa pagka-saserdote ni Melchizedek. Amen. Natin palakpakan ng Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Siya ang naging author ng salvation. Author of
eternal salvation.